Hi guys, hello! Welcome to another back-to-back content tayo ngayon sa Night Crows. Like, part 2 natin, yung what to buy nga ba? What to buy sa Night Crows. Para lang medyo mapabilis ang yung progress, ganun. Or kung may bala kang ibenta yung account after mo makareceive ng mga magagandang mounts like legendary or epic mounts. You recall this? Yes, mga legendary or epic mounts. Isa sa mga to, yan, isa sa mga to, yan, yung mga ano dyan, yung mga boy paldo. Yung mga pagkakuha ng legendary or epic mounts, binibenta na nila agad yung account nila. May ganun eh. Actually, may ganun. Nakikita ko yun madalas sa mga Facebook pages, ganun, or sa mga buy and sell. Minsan may nagpi-PM nga sa kanila eh. So, yun. Medyo i-address natin yung ganun. Let's go for full screen natin. So, yun na nga. Paano nga ba pumaldo doon sa ginagawa nila? Usually kasi yung ginagawa ng mga players, guys. The moment na nakakuha sila ng ganun, is either benta agad or palalakasin nila ng konti, then ibebenta din nila. Then gagawa sila ng account. Dami account na naman, bebenta nila yung Gmail, rinse and repeat. Yon. Pero babalaan ko kayo guys, kasi medyo delikado yung ganun. Yung gumawa ng Gmail, which is yung new o yung unang owner. Kung medyo may kagaguhan sila ganun, and yung ginawa niyang Gmail is or nakapangalan sa kanya, or may information dun na pwede niyang ma-retrieve yung account, medyo delikado kayo dun. So, I suggest not to go for those. Well, may mga tao naman na legit na nagbebenta ng ganun, pero hindi mo masasabi. You wouldn't know. Bakit? Pag ba sinabi nila ng legit, paniniwalaan mo? Hindi rin, di ba? I mean, be cautious naman. Maging skeptical kayo sa mga ganun. Pero at the same time, yung mga ganun, yung mga nagbebenta ng ganun, ang suswerte nyo. Suswerte nyo. Pero yes, ayun nga. Back to topic tayo. What to buy nga ba? What to buy? Sa mga naghahunt ng mga mounts dyan para ibenta or naghahunt para lumakas mounts. So, ito tayo. Ito. Excuse. Isa to sa mga magagandang bilhin, pero medyo expensive nga lang. So, sa last videos ko sabi ko sa inyo na kapag may lumabas dito sa upper right, always check the deal if para sa inyo sulit. Always do your math. Kung ano yung nakalista dito sa sa normal shop, at i-calculate nyo kung paano nyo, kung sa tingin nyo makakasulit kayo sa ano binili nyo dito. Pero yun, yes. As I said before, recommended talaga yung mga binibenta nila dito. Yung mga mounts at weapon summons yun ang recommended. Pero the rest, like gold, ganon, you can earn gold. Madali lang i-earn yung gold. Side quest lang, per side quest may 70k gold kayo dun eh. So, always focus sa mounts and sa weapon summons. Ito, sa weapon summons. Pag nakakuha kayo ng ganito, paldo kayo agad dyan, pre. Item na to. Literal na item na. Malaki bigay dito. Mas mahirap kunin yun, yung weapon summons, kaysa sa mount summons. Kaya, kung makakuha kayo ng weapon summon na maganda, like legendary, ganon, ay, Diyos ko. I suggest siguro, palakasin nyo lang ng konti, then kapag lumabas yung NFT, nag-level 45 kayo, doon kayo bumawi sa NFT, sa palduan sa NFT. Kasi, yung kasi ngayon, yung market ng Wimix ngayon, or yung market ng Night Crows, maliit pa lang. Kasi konti pa lang yung mga level 45. Halos wala pa nga ata eh. Sobrang kukunti pa lang nila. Kasi ilang araw pala yung laro.
Ang hirap magpa-level pag tumungtong ka na ng level 30. So, so I suggest na hintayin nyo yun. Kasi dun lalabas yung mga tunay na presyo tunay na presyo ng mga character. Dun lalabas yung minimum price na pwede mong mabili kung ano man yung item ng character na yun or kung ano man yung progress niya. Tsaka safe na rin para sa karamihan na naghahanap ng account pero ang parang marketplace lang nila pinaghahanapan is Facebook, which is sobrang dami na scam dyan, pre. Sobra. Always be skeptical sa mga sellers or mga buyers sa mga pagbibilhan nyo. Yun. So ayun, as I've said, ito nga. Kaya ano ko rin to, kaya ang tawag dito, nire-recommend ko rin to yung ganito. Always look for this, ha. Ito yung ganitong klase ng icon. Kasi there are different icons eh. Yung iba ganyan. Ito. Itong violent na to. Hanggang ano lang to, epic. Is this epic? I'm not sure. Double check natin. Ito. Epic. Ito, always make sure mas maganda if gold siya. Gold siya na ganyan. Kasi up to legendary to eh. Up to legendary. Then, ang tawag dito, kapag ito naman, ito mas maganda to. Mas maganda to actually. Yung ganitong icon, mga medyo orange siya, ganun. Kasi ito, guys, hanggang legendary, tinanggal nila yung common. Walang common. See? Uncommon yung umpisa niya. So, mas malaki yung chance mo na makakuha ng high rarity na na mounts kesa dun sa mga gold, which is may common sila. Look at this. Diba, baba ko. See the difference? Mas malaki laban mo doon sa pinakita ko kanina, which is dito sa chest. Ito. Mas malaki laban mo dito. Yun nga lang, medyo expensive nga lang yun kasi syempre, kumbaga medyo sure. See, ito, lahat sila. Lahat sila may common. Ito, kahit sa pass. Lahat nandito sa pass. Hanggang common sila. Hindi kagaya nandito, mag-start sila sa uncommon. So, mas sulit bumunod dito. Yun nga lang mas mahal. Tignan nyo. It's $10 for, I call this, 11 summons. That's 10 USD for 11 summons. Pero malaki nga yung chance kasi nulit-ulit ko na lang. Kesa dun sa normal summons na 2,000 gems. Kung i-convert mo to, actually, i-convert mo to sa currency ngayon, that would be 5 it's siguro mga $22 per summon ng 11 na ganito na normal. Pero I don't recommend na bilhin nyo to kasi ito yung may pinakamahal na deal sa lahat, itong sa summons. Kung hindi nyo naman gagamitin yung diamonds, 'di ba? Kung whale naman kayo, why not, 'di ba? Pero as much as possible, go for the events. Sabi ko nga kahapon, like this one, yung XP event, may konting diamonds, may summons din yun. Always remember dito sa mga sa gold shop. So, normal, dapat binibili nyo lahat yun. And, actually, yun lang halos ngayon eh. Sa ngayon. Yun lang halos yung mga sulit. Kasi, ito, last video kasi, hindi ko parang in-emphasize na kailangan, na mas maganda yung mga deals dito sa taas, sa upper right, kesa sa shop. Pero, syempre, if may excess naman din kayo, kunwari, bumili kayo ng mga ganito, minsan kasi yung mga ganito, may kasamang diamonds na kasama, I suggest na huwag ipunin nyo. Ipunin nyo if naghahunt lang kayo ng mounts or mga sa gacha. Ipunin nyo. Then, pag naipon nyo, at least yung mga 2,000 gems, bili kayo sa pass. Kahit yung mount at weapon pass lang. Huwag nyo nang kunin to, hindi sila sulit.
Don't go for these two. Mas maganda itong dalawa. Kasi dito kayo babawi eh. Alam ko naman na deep inside talaga, ano? Alam ko naman na gusto niyo talagang pumaldo dito eh. Sino ba namang hindi, di ba? Pera yan eh. Pero as much as possible, ayan, go for these two. Then, mag-pray ka na lang. Magdasal ka, o kaya bago ka bumunot, ganun, bago ka mag-draw, maligo ka, ganun. Lagay ka ng tawas. Para man lang sumerte ka ng konti. O kaya magsimba ka muna. Every Sunday ka lang bumunot, ganun. Para naman may increased luck chance ka. Pero sabi naman ng iba, may mga rumors daw na pag nagsasamon ka, wag ka daw sa may mga mobs or wag ka sa may mga pera. May mga tao pala. Punta ka sa mga mga umawalan tao, ganun. Parang para daw sa RNG. Pero alam ko naman hindi totoo 'yun, pero try nyo rin. Wala namang mawawala, 'di ba? So ayun, guys, always remember na if ever nung nagpe-play kayo ng ganito, gusto niyo rin pumaldo or gusto niyo lang just to have fun. Pag sa spending, always be responsible on spending. Ika nga. I don't promote naman spending pero I'm just giving tips kung paano bumilis yung progress nyo sa mga ganitong MMORPG games. Alam ko naman na lahat kayo halos naglaro ng Mirror 4. So alam niyo yung gagawin nyo. I'm just stating the obvious naman sa ngayon So, yun guys, yun lang yung tips ngayon sa ngayon. Pero siguro hanap tayo ng or wait tayo for the updates ng Nightcrows. So then doon tayo hahanap ng mga best deals na pwede nyong bilhin sa murang halaga lang naman. So, yun. Guys, ayun, just remember spend responsibly. Tatay Pero yun guys, ayun, that's all for the tips today. Thank you for watching this video. Leave the comment, like and share. And as always, thank you guys. GG's. Good luck sa inyo.